kailan mainit, nag-brown out sa isang barangay sa Quezon City matapos mag-overload at magliyab ang linya ng kuryente. Narito po ang aking report. Sa labas na naglatag ng folding bed ang mag-anak na ito sa barangay Apolonio Samson sa Quezon City. Kaya ako nilabas to dahil hindi kami makahinga sa sobrang init sa bahay namin. Sa pasilyo rin nakatambay ang mga bata na kanya-kanyang paypay. Wala kasing kuryente mula nang magliyab ang bahagi ng linya ng kuryente kaninang madaling araw. It is really caused by overloading of our facilities because of the high usage coming from the area. Bandang tanghali na ibalik ang kuryente. Para di maulit, maglalagay raw ang Meralco ng transformer at secondary cable. Ngayong araw, muling inilagay sa yellow alert ang Luzon Grid. Nag-red at yellow alert naman ang power grid sa Visayas. Pinagpapaliwanag na ng Energy Regulatory Commission ang 6 na generation companies dahil sa pagpalya ng kanilang planta, nagkulang ang supply noong nakaraang linggo. Gustong imbestigahan ng Kamara at Senado ang sunod-sunod na pagkakaroon ng red at yellow alerts. Hindi lang supply ng kuryente ang problema ngayong tag-init. Ang mga magsasaka iniinda ang nanunuyong pananim. Mahigit 8 million metric tons ng bigas, mais at iba pang pananim ang apektado ng init sa Zamboanga Peninsula. Tinamaan din ang mga taniman ng kape at rubber sa Zamboanga Sibugay. We have a production loss of about 238,499,000. Natutuyo na rin ang imbakan ng tubig ng mga magsasaka sa Barangay San Pablo sa San Nicolas, Ilocos Norte. Mapait din ang sinapit ng mga taniman ng ampalaya sa Barangay Binatagan ng Ligaw City, Albay. Sobrang init, talaga ganyan. Wala tayong magagawa. Nadagdagan din ang mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino, kabilang ang South Cotabato, Negros Oriental at bayan ng Solsona sa Ilocos Norte. Para matugunan ang epekto ng El Nino, may mga hakbang daw ang gobyerno. Ang DSWD may Project Lawa at Binhi Training. Kasama rito ang pagtuturo sa mga katutubo, magsasaka at mangingisda na gumawa ng small farm reservoir o malalawang imbakan ng tubig, pati communal garden at farms. Bukod sa magkakaroon sila ng sarili nilang source ng tubig o makakapagtanim sila sa paligid ng kanilang mga lawa. Hindi na sila gagastos ng mga gamit na para dyan. Ilulunsad yan sa ilang piling lugar sa Eastern Visayas. May hiwalay pang Cash for Work training program sa Santa Maria, Bulacan. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.